Yan, demon possessed. Pag sinabing possessed, possession ka ng demon. But a Christian cannot be possessed by a demon. Ang demon possessed, ang nagpo-possess lang ng demon ay ang mga non-Christian. Bakit non-Christian? Kasi ang non-Christian walang Holy Spirit sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Kaya ang nadidemon possess, ang nagiging pag-aari ng demon ay ang mga hindi Kristiyano. Walang Kristo sa kanyang puso. Ngayon, paano naman anong nangyayari sa mga demon possess? Ito yung mga walang control sa sarili. Dito natin ma-identify yung sarili natin bago natin makilala ang Panginoong Hesukristo. Wala tayong control sa pagmumura. Wala tayong control sa bisyo. Wala tayong control sa ating galit. Wala tayong control. Kumbaga, lahat ng evil na hindi sa Diyos, wala tayong control, hindi tayo nakokonsensya. Okay lang yun, wala akong pake kung anong sasabihin ng iba. Yung mga ganon, wala kang control sa iyong sarili. Mga demon possession. Ngayon, bakit may mga Christians minsan nakakapagmura, minsan nagagalit, minsan sobrang depressed. Even yung depression na nagli-lead to suicide, ano yun ng demon? Pero ang mga Kristiyano, hindi yun nagdedire-diretso eh. Why? Because Christians have Jesus Christ in themselves. Merong Holy Spirit sa kanyang puso. And remember, ang Holy Spirit, magpapatalo ba siya sa evil spirit na gustong umoccupy sa'yo? 1 John 4:4, greater is He that is in you. Who is He that is in you? The Holy Spirit. Than he that is in the world. So, ibig sabihin, there is someone in the world. There is a person in the world, powerful. But who is the Christian, the true born-again Christian, who has the Holy Spirit in them? The Holy Spirit in them is greater. Jesus, who is in them, is greater than who that is in the world. The demon, Satan. Kasi tinapon si Satan dito sa mundo. So, anong tawag sa mga Kristiyano? Pero may mga times na nagfo-fall, nagkakasala, nawawala sa sarili, ang tawag sa kanila, oppressed. Oppression. Pag sinabing oppression, naalala niyo ito palagi, yung 4 na klase ng lupa. Di ba? Meron yung seed na tumubo sa pangatlo, tumubo naman siya, pero ang daming dawagan. So, ang tawag doon, oppressed. Okay? Oppressed siya, parang prisoner. O kaya hinuli ka, ginaganon ka ng police or ng kalaban, nakaganon ka, hindi ka makakilos. Oppression. Nakuha? Oppression. Na, magandang halimbawa dito, yung buhay ni Job. Si Job, although hindi pa nung tinatanggap si Kristo, pero under siya ng Panginoong, ng God the Father. Si Job. Kanina ko lang naisip o kagabi ko nang naisip, yung pala yung isa sa mga form of oppression. Kumikilos si Satan outside kay Job. Pero he cannot fully control Job. Hindi niya kayang patayin si Job. Kasi kontrolado pa rin siya ng Diyos. So ngayon, ang mga Kristiyano, ganon. Nakakagawa ang kaaway outside sa atin. Ang tawag doon, demon oppressed. Galing outside. Tapos, ang demon possessed naman from within. Kumbaga, ang nakatira sa'yo, demon. Isang example doon, yung mga kinast out ni Jesus, yung mga epileptic, yung mga nasisiraan ng ulo, yung nasa sementeryo. Why? Hindi sila Kristiyano. Hindi sila believer of Christ. Kaya, ang nakatira sa kanila, legions, demons, kinakast out ni Jesus. So, malinaw. Possession, possess. Pag-aari ka. Oppression, parang dinidiinan ka from the outside. Hindi ka makakilos. Okay? So, yes. Kontrolado ka.
Kontrolado ka. Both yon, kontrolado ka. Pero, ang possess, pag-aari ka, kontrolado ka within. No? Sa loob mo na siya. Nasa loob. Ang oppress, kontrolado ka. Outside. Outside. Why? Hindi siya kayang pumasok sa'yo. Kasi meron kang Holy Spirit sa'yo eh. No? Mas malakas yung Holy Spirit nandito. Pero, ang tanong, bakit may mga times, Kristiyano na, napapasukan ng kaaway? Di ba sinabi ni si Jesus mismo, kapag nagagalit kayo, huwag niyong paabutin ng kinabukasan. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng foothold. Do not let that. Sa Ephesians 4:27 yata, do not let the enemy gain foothold. Sige nga, pakibukas yung Ephesians 4:27, tama ba? Kaya pala na gulo. Mas maganda yung may Bible. Ephesians 4:27. O, yan, tama. O, huwag niyong bibigyan ng pagkakataon ang dyablo. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon tayong ibinibigay sa dyablo. No? Either Christian and non-Christian. And kaya nga bilang Kristiyano, itinuro din ng Panginoon yung maging ano yun? 1 Peter 5:8, di ba? The devil is like a roaring lion. Ha? Ephesians 4. Yung Ephesians 4:27. Ano yung sinabi ko kanina? Ephesians 4:27. 4:27, do not give the enemy a foothold. Yan. Tapos yung isa, 1 Peter 5:8. Minsan mas mabilis sa Bible eh. Be alert, man. O, be alert. And observer. O, kanino sinasabi yan? Sa mga anak ng Diyos. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ay parang leon umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. So, ang dyablo, kaya niya silain, Kristiyano at hindi Kristiyano. Pero magkaiba lang sila ng paraan. At ang hindi Kristiyano, kailangan ng Kristiyano para ma-deliver siya. Pero ang Christian, binigyan na tayo, ilang beses natin pinag-aaralan to. Ang Kristiyano, kaya niyang tulungan ang sarili niya. Why? Bakit? May Jesus. So, ano yung weapons of our warfare? Ano yung weapon natin? Ulit-ulit. Word of God. Name of Jesus. Blood of Jesus. Oh. Thanks. Huwag niyo kakalimutan yon. Always weapons of our warfare. And para mas madali, armor of God. Diba? Andun yun eh, sa armor of God. Unang-una, kailangan yun sa helmet. Ano ang weapon ng ng Kristiyano? Identify. Salvation. Unang-una, kailangan tanggap mo si Jesus sa puso mo. Paano daw kung matagal ng Christian, di ba? Talagang ina-atake ang Christian. Paano kung nakikita mo sa isang tao is always na ganun siya? Madali siyang tapos alam mo yung negative thinking niya nakakahawa. Sino nahahawa ka? Hindi, nakakahawa. Nakakahawa yung negative thinking niya kung kasi always na lang, palaging na lang, nakikita mo na ganun siya. So palagi, ano yung weapons of our warfare? Hindi mo makikita yung ng ibang Sa armor of God. Andun yun. Shield. Nasaan armor of God? Oh. Sword of the Spirit. Declare the word. Kailangan na sharean yun. Sword of the Spirit. So, tapos, hindi porket hindi siya nakikinig, sa tingin mo, ano yung kanta natin kanina? Even though you don't see it, even though you don't feel it,
You never stop. The Word of God is powerful. Oo, hindi mo nakikita. Sa kaharap mo, hindi nakikinig yan. Pero kumikilos yung salita ng Diyos. Pwede sa pagtulog, sa pag-isa niya. O pag may nangyari siya sa kanya, nakahiga na siya, doon ipapaalala ng Panginoon. It is not trabaho lang natin. Pero ang resulta, galing sa Panginoon. Word of God, ano pa? Panalangin. Kaya nga, kasama sa weapon ang panalangin. Wag natin titingnan yung ngayon. Ang titingnan natin yung ginagawa ng Panginoon na hindi natin nakikita. Now, punta na tayo sa ating lesson. So, ang tanong, paano nga ba, Christian and non-Christian, ano ang ginagawa ng kaaway sa tao? So, malinaw, kayang kumilos ng kaaway against sa tao. And definitely, yung sinasabi natin na negative thinking, it is the work of the enemy. Sige. Kasi may topic, ang topic kasi natin is, eto, tingnan nyo ha. So, lesson 1, diba? Synagogue ministry versus Jesus ministry. Naintindihan na natin. Ministry ni Jesus at ministry natin as disciples. Lesson 2, can Christians be demonized? So, pag sinabing demonized, ito clear ko ha, kasi nagkakagulo din to sa sa media, Pag sinabing demonized, kasi merong teaching na pag sinabing demonized, parang oppressed lang. Pero kung iisipin mo, may mga Greek pa silang ganun. Ako hindi ko na yung mga Greek dating. Pero pag sinabing demonized, ibig sabihin controlled by demon ka. So, can Christians be demonized? Anong sagot? Meet. Anong sagot? Hindi. No. Kasi Kristiyano ka eh. Hindi ka pwedeng kontrolin, within you. Pero, the enemy can influence you. No. Iba yung control from within, pero kaya kanyang impluwensyahan. Kaya nga, di ba, sabi din sa Ephesians 6, you do not wrestle against flesh and blood, but against the principalities of this world. So, either, kunyari, may tao dito, ayoko na magbigay, may tao dito, si Pedro. Yung taong yan, gumagawa ng masama, negative thinker, minumura ka, either demonize siya or influenced by the enemy na ginagamit against sa'yo. Nakukuha? So, kaya nga, ang tanong, bakit ang isang tao kaya pa rin gamitin? Either in-influensyahan ka na or ginagamit ka para i-provoke ang isang Kristiyano. Diba? Kaya nga sabi natin, yung kaaway natin, hindi tao. So, when you see, kaya nga, ito rin yung natutunan ko dito. Think of it as a person. Hindi ugali. Kasi ang inaano natin, ugali lang yan. No. Pag persistent na nakaka-provoke na, something malalaman na mararamdaman naman natin yun eh. Merong kakaiba dito eh. So, think of it as a person. Rebuke it, resist it. Kung hindi Kristiyano yun, i-cast out mo. Okay? So, lesson 3, ang lesson natin ngayon is how do demons affect humans? Tapos lesson 4, areas of residency of evil spirits. Saan tumitira yung mga evil spirit? Anong kondisyon? And number 5, lesson 5, keys for healing and deliverance. Why do some people do not get healed? Tapos maintaining a healthy spiritual condition. So, next week, areas of residency. Next week, mag-healing and deliverance tayo. Tayo na mismo muna. Or kung kayang sumabay ng ibang leaders. No? Okay, so ngayon, how do demons affect humans? So first and foremost, ito yung sinabi ko na, no? Demons are persons without bodies. Spirit siya. Kaya nga nasa spiritual realm, no? Demons are persons without bodies. Tapos itong mga demons na to, based doon sa nabasa natin sa Bible, hindi ko nabubuksan, hindi sila kayang mabuhay ng walang body. Kaya yung
legions na tinaboy ni Jesus, yung kinast out ni Jesus sa demon-possessed man. Naalala niyo yung story na yon, di ba? Yung nasa sementeryo, in chains, ang lakas-lakas, demon-possessed man kasi legion na nasa kanya. Nagmakaawa sila kay Jesus. Di ba? Tapos sabi, itaboy niyo na lang kami sa mga baboy. So, nung kinast out ni Jesus ang mga demons from that demon-possessed man, tumakbo sila sa mga baboy. Kasi they cannot stand without a body. Kaya, pag umalis sila, naghahanap sila ng masisila. Take note, naghahanap sila ng pagkakataon. Kaya, kung hindi Kristiyano ang isang tao, at grabe ang ugali, napanood ko kagabi kay, Antonio Sanchez, yung sa Laguna dati. Laguna ba yun? Kasi UP Los Baños yung, alam niyo, nabalitaan niyo 1990s. Ha? Si Swelande. Oo, sa UP Los Baños, kasi nandun ako noon eh. Hindi sinapian. Nandun ako noon, si Mayor Antonio Sanchez. Naalala niyo yun? O, nandun ako noon, estudyante ako noon. At nakita ko yung balita na yung van, tapos dala-dala yung bangkay. Nandun ako noon. Tapos napanood ko yung full story noon. Grabe, demonic. Demonic yun, napanood ko. Ngayon ko lang na yung full story ko, ano talang ginawa. Ang alam ko lang, yun, pinagsamantalahan. Tapos pinatay, yun lang. Pero, grabe pala ang demonic. So, expect natin na kapag ganun, yung walang pakundayan na kaya niyang pumatay, wala na kaya, kahit sino, minumura, yung mga ganon, iba yung pag-uugali, demonic. Ba't ba ako napunta dun? O yun, ibig sabihin, pag non-Christian, talagang target ka, titirahan ka talaga ng kaaway. Kung hindi ka Kristiyano. Kasi ganun ang demons. They cannot live without bodies. And they are persons. Kaya treat them as persons. Kaya pinapalayas kinocommand. Okay? And this is just an observation. Demons obey your words. Ino-obey niya. Now, tapos, so, two main objectives. Ano ang objective ng demons? Number 1, para hindi mo makilala ang Panginoong Jesucristo. Kasi wag tayong alis dun sa John 10:10, si Jesus mismo nagturo, no? The thief comes only to steal, kill, and destroy. Diba? Yung first part ng John 10:10. Thief, sino yun yung magnanakaw? So, anong ginagawa? Ang ginagawa nila, pine-prevent ka nila na makarinig ng salita ng Diyos. Pine-prevent ka nila na ang tawag dito, na makakilala ang Panginoong Jesucristo. Kaya before tayo naging Kristiyano, umiiwas talaga tayo. Di ba? May times, oo, naghahanap tayo ng kasagutan, pero umiiwas tayo, di ba? Pero bakit, paano tayo nakarinig? We preach. Yung mga Kristiyano na makulit, nag-preach, sa'yo pinagtsagaan kanino? Di ba? Hanggang sa hindi ka na makaresist kasi yung spirit mo, hinahanap yung Holy Spirit. Nakakuha? O yun. Kaya nga preaching, napaka-important ang preaching. Diba? Preach the gospel to all nations para marinig nila at makilala ang Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya napaka-importante yung preaching. Tapos, at sa preaching na yan, because more or less, malamang, demonize siyang taong yan, you need to cast out that demon. Medyo nag-advance na ako, pero you need to cast out. Kaya preaching and casting. Okay? So, number 1 is prevents you from being born again. Kasi, kapag hindi mo tanggap ang Panginoong si Kristo, kaya kang kontrolin ng demonyo. Diba? In control, kaya ilalayo ka talaga. Ilalayo ka sa lugar kung nasaan ang ano. Tapos, second is, paano namang pag Kristiyano, diba, sinabi ko nga, kaya kang oppress, kaya ka pa rin i-influence, para hindi ka lumago at hindi ka makapag-serve well.
Yun yung two main objective ng demon. Kaya nga, kung active ang mga Kristiyano, active din sila na steal, agawin, patayin yung apoy mo at sirain ka. So, paano ngayon ginagawa ng Diablo yung steal, kill, and destroy? Ayan. So, number 1. Huwag nyo na pakinggan nyo na lang kasi isi-send ko to. Number 1, entice. Pag sinabing entice, tempt people to do evil. Dito pumapasok yung tukso. No? Pero kung hindi ka naman doon sa tukso, hindi ka pa naman magkakasala. Pero once na nag-give in ka doon sa tukso, tatalon na sa iyo yung tatalon na sa iyo yung Pumasok na sa'yo. Kasi bumigay ka na, mo na yun. bumigay ka eh. Okay? So, entice. Ngayon, paano naman pag Kristiyano? Libre ka na rin influence kasi nakikinig ka sa kanya. Your attention is doon sa mga temptation. Tapos, so tempt people to do evil. Tinutukso. So, akala natin, kunyari, lalaki at babae, yung babae ang nanunukso. Yung babae na yan has a demon in her. No? Has a demon in her. Di ba nakakita na rin kayo ng babaeng sobrang sama? Demonize yun. Yung talagang lahat na lang gusto, nabalit, yung ko na sa Miss Rosana Roses. No, hindi ko siya ginadyan siya, pero makita mo, sabi niya lahat daw ng lalaki sa nakaano niya. Although, pangit pakinggan pero ganun kasi ang demonize. Extreme evil, yung ganun. Kung ano yung ayaw ng Lord sa Bible, yun ang ginagawa nila. No? So, they entice. No? So, yung taong na-demonize, i-entice ka. Ngayon, kung influence naman, ganun din, i-entice ka rin para tuksuin. Okay? LGBTQ, nako. Diba? Grabe. Number 2, harass. Yan. So, definitely, ang tukso gawa ng Diablo. Akala natin tao ang tumutukso. No. The person within or behind that human being. No? The person, the demon person. Okay, number 2, harass. Paano ginagawa ng harass? Pag sinabing harass, ito yung mga stress. Kaya tingnan natin kapag nawawala ka na sa wisyo, dahil stress ka na, baka katabi mo na yung Diablo. Ito yung sinasabing binubulungan ka na. Yung lahat na lang ng ginawa mo buong araw, palpak. Isang example nga daw dito, yung pumasok ka sa trabaho,